real full size ng alligator. Ito yung ilong niya, oh. Oh my god, nakakatakot yung mukha. Tapos yung mata niya. Real kaya to? Oh my god. Laki niya, no? Okay, good morning mga Choy, mga Chay. Good morning internet, good morning viewers. So ginagamit ko na. Wait. Pag kailangan mo mag-sneeze, kailangan mo tumingin sa araw, ay. So ginagamit ko na itong aking mic kasi sabi niyo mahina yung aking audio. But I hope na itong mic na nakuha ko ay hindi yung sira. Kasi kung yung sira, mawawalan din ako ng audio. So anyway, today is Saturday, June 7, 2025. So ito yung time na sinabihan ko si Jay na aalis kami at magdadrive maybe around 8 hours. Dadrive kami ng 8 hours kasi it's 1,215 from here all the way hanggang sa Manchester Terminal ng Houston, Texas. So along the way, sabi ko magano na tayo, mag-refuel, then siguro pag nakatakbo kami ng mga around 8 hours or 7 hours, titigil ako. Ang ganda, kintab na kanyang gulong, ha. Titigil na kami para sa aming call for a night. And for the whole day yesterday, nandito lang kami sa loob ng truck. Wala kaming ibang pinuntahan. Ako, nandito lang din ako for the whole day. Wala akong ibang pinupuntahan, kundi manood ng TV, editing ng video, at marami pang ibang ginagawa. Punta sa likod, punta dito. At least hindi ka naiinip during sa halt time pag nasa biyahe ka. So, hinihintay ko lang si Jay na bumalik kasi nasa washroom, sa loob, kumuha ng coffee. Tapos na rin kaming mag-check ng aming truck for repair. So ang aming route ay via where is that? Georgia from here. Let me check. So Georgia, Alabama. So Georgia and Alabama and Louisiana and Texas. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 states from here, okay? So in a few kilometers papasok kami ng Alabama via Montgomery. Then bababa kami ng 65, I-65 papuntang Mississippi. Then Mississippi, lalagpas kami ng Gulfport, and then papasok kami ng Louisiana, New Orleans, via New Orleans, bababa kami ng New Orleans, and then papasok ng Lafayette, then Houston. So baka sa may Louisiana kami titigil tonight, and yeah, to call for a night. Mas maganda sa Louisiana siguro, sa New Orleans. Never pa akong nakatigil na ako one time sa New Orleans, but never sa kanilang truck stop. And New Orleans ay malakas din sa mataas ang crime rate. Think so, yeah. Katabi siya ng dagat. So, yeah.
Mobile, via Alabama Mobile, New Orleans, Louisiana, and then Beaumont, Texas. So yun ang aming route, and then pabalik na ako ng Dallas. Pag-akyat ko, Dallas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, and Saskatchewan. Anyway, yeah, tatapusin lang namin yung pre-trip. Almost done. So, kumusta ang inyong mga weekend? Kumusta ang weekend ninyo? Kumusta ang inyong panunood? Hindi ba kayo na-board? May nabasa akong comment doon na I think kakapapasok lang niya sa channel, and then nalilito siya kung ano yung panonoorin. Puntahan ninyo guys, sa mga bago dito sa channel, puntahan ninyo yung aking playlist. Okay? Pag-click nyo ng Pinoy Tracker, pag-search nyo sa inyong TV, puntahan yung Pinoy Tracker, parang scroll lang kayo sa kanan, scroll sa kanan, makita nyo yung aking channel, Pinoy Tracker, i-click nyo yan, and then scroll down, then makikita nyo yung playlist doon. Okay, playlist. So, pag i-click nyo yung playlist, tuloy-tuloy na yan, magpe-play na automatic yan. Kung gusto nyo mag-movie marathon, kung gusto nyo sundan from the start doon sa Ice Road Tracking or sa baba pa kayo, susunod-sunod yung aking mga videos. Basta puntahan nyo lang yung aking playlist. Kung gusto nyo mag-movie or vlog marathon sa mga tracking vlog dito sa mga Pilipino. Okay? And panoorin nyo yung mga ating kababayan, si Manlalakbay Biyahero, si Manibilang Pinoy, si Kaloy Rivera, and sino ba yung mga nagbablog dito? Kay Kevin, kung gusto nyo panoorin yung kay Kevin, Pinoy Maniho, panoorin nyo rin yung kanyang mga vlog. Si Pinoy Heavy Haul, and si Filipino Tracker Pro, panoorin nyo rin yung mga vlogs nila, yung mga ating mga Pilipino. Ilan yan sila sa mga Pilipino na gumagawa ng content about sa tracking dito sa Canada. Yeah. Halos mostly sa Canada. Madalang ka makakita ng mga gumagawa ng mga tracking content ng mga Pilipino sa labas. Kaya Jay, tapos na. Kailan? Yeah, tapos ka na? Wala pa, mag-game na ako. Yeah, sige. I need you now. Let's hit a big road highway, mga boys, mga chay, mga chay, mga chuy. Today's Saturday again. Ang daming naka-reset ng kanilang mga hours. Kami ay tatakbo. Turn left on US 29, then take the first left. Okay, walang kasalat na. Gabi-gabi. Cruise
Traffic does not stop. Prisoner of the highway. Grabe, daming mga numbers. Turn left on I-85 South. Ano, okay ba yung audio ko dyan sa likod? Hindi ba kayo na ano? Malakas na ba siya? Hindi na ba siya kasing hina before? Hindi mo siya ilagay dito. I need you now. Okay, I-85. Meron pa akong half tank. Abot pa to hanggang Louisiana siguro. Continue on I-85. I-85 pala. Dito pwede na kaming rumatrat ng ano bang speed dito. Ay, amor na una ka na nagpatonrol yung micro na nasalita. Hindi nga bridge. Nga tunga sa tubig nila itapang naagayo. Oh, I think nakadaan na ako dyan sa lugar na yan before. Magandang lugar yan. Mura yung lobster dyan, yung mga seafood. Oh, really? Mura lang dyan, Mike, sa Louisiana. Oo, kasi I think nandyan yung farm nila nung ano eh, yung sinasabi ko sa yung parang crabs. Tay. Yeah, kasi naka-pick up na ako before one time sa Louisiana papuntang Fort McKay. Oo, yan ba yung pinatayap na marami? Yeah. Oo, doon din siya. So ang speed dito ay 70 miles an hour, 113. So all the way hanggang Alabama, Mississippi, and Louisiana. Kaya nalalaman ko rin yung speed niya kasi lumalabas din dito sa screen
or dashboard yung speed ng nasa unahan. The same thing with Freightliner before, 1447, meron siyang driving assistance na tinatawag. But it's not the same sa Freightliner. Makikita mo yung ilang meters, yung layo ninyong dalawa. Makikita lang dito yung ilang seconds and yung speed ng isang sasakyan na nasa unahan. And that's the good thing na meron siyang ganyan, dahil hindi mo matatansya yung speed niya, kung kaya mo ba siyang overtaken or paglalaroan ka lang. Kailangan stable yung kanyang speed para alam mong kaya mo siyang birahin. Kung naglalaro siya 67, 70, then stay sa yung lane. Dahil pag nagse-70 siya, hindi mo siya kayang overtaken dahil the same kayo ng speed, right? 70 miles an hour. So yan ang kagandahan, dahil nilagyan nila ng sensor na makikita ko ang isang sasakyan sa unahan, yung speed niya at saka ilang seconds. That's good. Again, yung tweak card, ibig sabihin ng tweak card, yung support, no? Yung charge dyan sa Houston, nakita ko dun sa bill of lading, I mean sa load order yata, is $250. Kung sa peso yun, 5.5, magkano bang ano, 5,500 ang $100, right? Kasi 55 yata sa Pilipinas eh. So ang charge kung sa peso ang charge ay mga almost 30,000 pesos yung pagsama lang ng escort sa loob ng port. Ganun kamahal. Refuel mga Troy. Asa mag-30 ta dito o saan? Mag-30 ta? Okay. Ha? Sabi mo, matay-matay ko kahiyo na kayo ganina. Apa? Himo to na kung para sa ice road. Asa man? Ano itong kato sa ice road niya? Eh. Hiyo na kayo ka na. Kaya mo? Sa katuhod niya, kuwan kagadagan di kaya eh. Di kaya no. Ay, gila eh. Kaya. Di ba kaya eh. Takit na ako. Yeah, di tayo tumigil eh. So nandito pa rin kami sa Alabama. 30 minutes break, refuel, then magdadrive na lang siguro kami ng mga 3 hours. Mahirap tanggalin tong ano, yung lock niya
sa, yun ang papansin ko sa Peterbilt, takes time. Tapusin ko lang tong refuel, then I'll show you guys sa loob ng Loves dito sa may Alabama. Dalam ko yung truck. Oh, grabe, parang bahay na racing siya, hindi siya for ano, hindi siya for commercial. May mga racing cars siguro sa racing car. May mga cars na nasa loob siguro ng truck na yan, no? Suabe. Ito yung loob ng Loves dito. Same thing. Walang pinagkaiba guys. Pero sa loob walang McDonald's. Washroom lang ako, then gandos. Washroom. Look at this. Ang ganda ng manok ko. Pero maganda tong wolf. Tsura ng wolf. Maganda to sa bahay. Alam nyo bang obsessed ako sa wolf? Yeah. Pero maganda tong manok. Dami mga figurines eh. Anyway, kuha lang ako ng coffee, yung drinks, and then balik na ako sa truck. Pag ganitong summer, madalas ang mabenta dito na libre ay soft drinks, hindi yung coffee. Sobrang init eh. Lalo na sa Texas. Lalo pag unlimited ka sa drinks, naku po, sawa ka sa drinks dito. Mananaba ka, magkaka-diabetes ka. Dahil free lang pag yung Loves mo ay unlimited. Refill ka ng coffee at saka drinks. Magsasawa ka. Okay, yung aking lunch, ito na lang. Hot honey chicken. Magkano ba ito? Yan, 3 piraso. Yun na yan. Quick lunch lang, quick lunch. Can you check the price? It's 3 in 1. Price check. 1104, yes sir. Is it? $19.99. Yeah, I'm gonna get it. Go here. So And do 3 discount, and you have to 1. buy the twos. So if you do 2 of them, okay, That's we have 3 to run this pieces. one first. That's the way it works, and it'll only scan. Got a refill? I got a refill code. Another time. But yeah, every time you use your you buy tobacco, Okay. scan that Lowe's card. All and right. save something. $33.69. Do you have any more of those 3 tags? That That's the would last be one. Yep, last one. I get it. Would you like a receipt? Yes, please. All right, pull your card out. Oh, sir. You're okay. All right, thank you so much. Thank you. You have a great day. You too, madam. So yeah, 1346, scan the card. 1104. So anyway, yeah, nakuha ko yung 3 packs pala. Sayang eh, $20. Dalawang tawag doon? Dalawang polarized and then isang panggabi kasi yung aking yellow glass ay ang dami ng scratches. So kailangan ko ng new glass. So balik sa truck, 30 minutes break. But naka 30 minutes break na rin ako. Tapusin ko na lang. Abandel ako ng konti para tawag dito matapos ko yung 30 minutes. Then the drive kami ng another few hours. Maybe sa Louisiana na kami titigil. Then another few hours drive tomorrow para sa makalapit kami ng konti sa Houston, Texas. Sobrang init guys. Woo! Yeah, I think si Jay nasa loob si Jay. Kita niyo yung init. It's 40. Yeah, it's 40 guys. Kaya yung agtang na ako, sobrang galit. Anyways, buti nakuha ko yung 3 packs. Sabi ko, I don't need it, but sabi ko sayang eh. Dahil 3 packs na siya. Yeah, 3 packs na.
2 pairs of polarized sunglasses, 1 pair of night vision glass. So yan ang night vision glass, and then yan ang isa rainbow, ang isa blue. $19. Nice, right? So I think pamigay ko kaya to, i-gift ko kaya to, no? Including 2 persons. Oo nga, no? Malay natin, pag hindi ko nagustuhan ay gift ko na lang. So anyway, abante lang akong konti doon, then tapusin ko lang yung aking 30 minutes break. We're gonna hit the big highway again for another few hours para to complete or to call for a night. Pero sobrang init ngayong araw nito, for sure walang patayan ng makina or walang patayan ng EPU, kasi kahapon sa gabi pinapatay ko yung EPU. But sa ganitong temperature, plus 40, what the, yung tatawag na what the. So at least nakita ninyo kung anong loob ng Loves sa iba't ibang state, right? I hope na appreciate nyo na pinapakita ko sa inyo yung mga area, yung mga gas station, kung ano meron sa loob ng gas station. I hope nakita nyo yung outside, yung tumawid sa bridge, yun ang area ng Moville, Alabama. So malapit na rin kami sa border ng Mississippi and Mississippi, din tawid lang kami Mississippi, and then another few hours papuntang Louisiana. Okay, ito yung aking lunch, chicken spicy, 3 piraso. Sobrang init, man. Yung temperature now is plus 41 na. Tumataas na siya. Before Houston, I-10. Siguro tatakbo lang tayo ng mga, kung kaya nating tumigil sa sa makatakbo lang tayo ng 3 hours para bukas. Kaya ba natin may 730 pa hanggang yung terminal. Kaya di naman tayo nagmamadali kasi bukas buong araw mayroon tayong half day. Okay. Ha? Doon pala sa Manchester Terminal, merong parking sa gilid. Bukas doon na tayo titigil. Pwede. Yeah, bago ang gate, meron siyang parking. Kita ko dito. Okay. Susubukan ko tong binili kong glass. Hindi naman ang asawa ko. Ang gastos mo ah. Try ko yung polarized kung maganda. Wow. Ayos naman pala oh. Oh my. Look at that. Ganda nga sa ang ganda sa mata. Gusto ko tong blue. Yeah, gusto ko tong blue. Ang ganda niya. Kasi ito tatama dito eh. It's good. Oh my. Wow. Hindi ko na lang pamigay ito. Sorry. Keep ko na lang siya. Ganda pala sa mata Talagang napakalinaw. Hindi mainit. Sorry hindi ko na lang pala pamigay ito. Gagamitin ko na lang pala. Kasi during summer, alam nyo na, during summer, ang daming, during summer guys, kailangan mo ng mga shades. Dahil sa sobrang init, sakit sa mata, kailangan mo ng polarized na glass na gagamitin. Balik na ba si Melvin ng US? Wala pa. I think so. Balik na yata. Ano? Melvin Makosi, shout out sa iyo. Bumalik ka na ba sa Amerika? Anong naisip mo at bumalik ka na sa Amerika? Anong meron? At nagustuhan mo uling pumasok sa Amerika? Let me know sa comment, Melvin Makosi. Shout out to you. Shout out to you. Bumalik na ulit si Mimax
Baka nagsawa na sa Highway 16 palagi, back and forth. Kasi ako ay mabulaan ko na 16 balik eh. Sa Saskatoon, tas Alberta lang balik. Walang magagawang mileage. No, may magagawa naman everyday, 1,000 km everyday, back and forth. But yung bang pabalik-balik ang yung highway, yun ang buwisit. Totoo yan, pero yun nga. Pag yung hotdog, kasi mong Saskatoon, kasi mo yung whole day, mong driving, pag-exhausted ka. Yeah, true. Kasi pagdating mo doon, unload, reload na po, chain up or then balik na naman, unload na naman, then tanggal na ng mga strap, naka point A, point B lang. Oo, sa isang araw, 2 beses ka magpapawid sa pagkarga lang at pag-unload. Sa isang araw mo lang gagawin lahat, kapagod eh. Training pa kasi magdadrive ka pa buong araw. Yun nga. Mas maganda yung long haul kasi isang beses ka lang magtali, then mahaba yung driving, di ba? Oo, kasi sabi na natin kahit Kumakain ko to. nila, yung Madison saka Warman, lugi sila kapag hindi mag-oversize eh. Kapag kahit 11 wide or 10 wide or 12, yun yung kailanganap nila palagi eh. Minsan wala. Kaya nga. Kaya ako sa'yo, Milben, bumalik ka sa long haul, mas mahaba yung driving, kukunti yung trabaho dahil... Ready na naman. Yeah, I'm ready. After you. Then, tawag doon, yung mas mahaba yung drive mo, compare mo doon sa maya-maya unload, secure, unsecure. Kaya mas maganda yung long haul, more driving, more miles, and then yung securement mo, yun lang yung mag-load ka, and then after few days, tsaka ka naman mag-unload, tsaka ka naman magtanggal ng mga kadena mo. Kasi nakaka-exhausted yung laging chain up, katapos unchain, then strap, kapagod yun. Kaya welcome back again, Milben Makosi sa long haul. Hindi naman sa long haul siguro kasi magagalit yung baby niya eh. Short haul pala, regional. Giveaway sign or yield sign, ibig sabihin magbigay ka ng mga incoming or oncoming sa tawag dito priority lane. What would you like? No, I'm not talking to you. Stop. So ito yung guys, accelerating lane, accelerate, huwag kang mag-slow down, accelerate, then change lane. Kasi karamihan sa mga truck, karamihan sa mga small cars, nagbabagal sila sa accelerating lane, kaya nagkakabuhol-buhol. Pag nasa accelerating lane ka, then bring it on, accelerate. Yung iba hindi marunong kung anong ibig sabihin ng accelerating lane. Nagdadahan-dahan sila na naghihintay sila na magbibigay ng way itong second lane na lilipat. But kung kotse ka, kung mga maliliit kang ganyan, small cars, pag alam mong nasa accelerating lane ka, then meron kang 120, kung meron kang 100, 220, then ratratin mo. Kaya nga tinatawag siyang accelerating lane. Huwag kang maghintay kung kailan ka bibigyan. Birahin mo na. Tingin mo na may mauna, then singit ka kaagad. Then approach nga nasa left side mo. 4.
Louisiana State. Come on, give me space. Yeah, nakalagpas ka na doon sa bridge na mataas? Yeah, pag lagpas mo doon sa bridge na yung mataas na I-10, exit 139, bukas na lang tayo maligo kasi tiningnan ko yung isang labs doon sa malapit na, maliit lang siya. Baka 139, 77 gross TT. Gross TT. Yeah, exit hindi siya labs kasi yung labs maliit lang yung space, baka maubusan tayo ng space dahil sa daming truck. So bukas pag pag papunta natin doon, tigil muna tayo sa labs, maligo, 30 minutes break kasi siguro mga 4 hours na lang eh. Yeah, correct. Yeah, kasi ngayon, for sure, puno na yun kasi iilan na yung spot doon sa isa pang labs. Ito, malaki siyang truck stop. Wala pa, mga 12 kilometers pa ako. 139, here we go. So, meron din palang parking dito, Shell. Keep left to I-10 West, then take the second left. Gran Bayo Casino. Oh, pwede din dito oh. May casino eh. But the question is, baka may bayad. Turn left on Louisiana 77 South, then take the second right. Right on Garner Lane. I hope na walang bayad to.
it's a big truck stop. Yeah, it's a big one. Arriving at coordinates on the right. Alright, thank you so much. We're gonna stop the back. Daming spot. Dito ako pa-park. Medyo nakatagilid eh. Yung aking ulo na higaan nandito na side. Yung isa hindi na pinayos ang parking. So dito sa harap mas maganda, nakaharap na doon. Daming spot. Nice. Yeah, I got you. Yeah, straight ka lang kasi dalawang stop yan, baka ma-confuse ka. Diretso lang. Binuksan na yan dahil kanina sobrang init talaga. Grabe. Pero kita nyo yung antina niya taas, nakatutok. Tingnan nyo yung mga antina nila, di ba? Nakaharap doon sa north, sa west. Sabi sa truck, oh. Pero dapat yung mga antina tusok doon. So dito sa loob merong casino. May casino na sa loob ng Travel Plaza na to. Grabe, ang dami ng truck. Kanina medyo kukunti, but now dagsana dahil once na didiretso ka all the way hanggang doon sa border ng Texas, puno na guys. Maliit lang yung mga truck stop and wala ka na makukuha ang parking for sure. Kaya kung may pagkakataon na medyo malaki yung parking na alam mong medyo maaga pa, then do it. Kasi itong highway na to napaka-busy papunta ng Texas. Kita nyo yung parking, oh. Puno na, pero meron pa yan sa likod. Kaya tingin tayo ito sa plaza nila.
now hiring Tiger. Okay, ito yung plaza. Oh, sombrero. $19 guys. Tama-tama sa pang mainit. Pag pupunta ka ng Texas, kailangan meron kang ganyan, sombrerong ganda. $18. Parang cowboy ba? Style. No? Pero hindi bagay sa atin yan. Dahil hindi ako naka-boots eh. Naka chinelas lang ako. Pero titingin ako ng mga pwedeng mabili dito. Tiger Truck Stop. Okay. Oh, may ano dito. Crocodile. Is it real? Totoo kaya ito? Ah, authentic oh. Authentic guys. Nagalagay oh, authentic. Sa totoong bunganga ng ano, alligator. Yun oh. Alligator tooth. Wow. Really? Ano nakalagay oh? Real alligator tooth. Ah, bibili ako. Bibili ako. Ngipin ng ano, ngipin, sumpa ito ng ano. Sumpa ito ng kidlat. $5.99. Kita nyo naman. Nakasulat. Nakasulat dito. Real alligator tooth necklace. Yeah, bibili ako niyan. Gagawin kong anting-anting. Oh, yung ngipin nyo oh. Marami palang buhaya dito. Ito yung mga malalaki. Yan, meron pang buhaya oh. Ito naman, walang nakaano na buhaya. Pero ito, merong buhaya oh. Ngipin niya talaga. Laki naman ang bigat. Ito okay na to. Anting-anting. Diyan muna. Mamaya. Saan pa ba pwede? Ito maganda rin. Yung sana may alligator na naka-ano. Kagaya nito ba? Meron naka-design na alligator. Only in Texas guys. So wala. Ito lang. Tiger Truck Stop. Then nothing's new. Meron sila mga hot dogs, the same. And then dito yung casino. May tigre dito. Is it real? Ah, totoong tigre to oh. Created by... Totoo ba to? Laki naman ito. So dito yung restaurant nila, or bibili ka ng pagkain doon, pwede kang kumain dyan. Kaya pala may tinatawag na ano, Tiger na truck stop. But merong totoong alligator guys oh. All this smoke, nakakatakot. Oh my god. Oh, totoo nga, ito yung ngipin nyo oh. Yung mga binibinda doon. Ito yun oh. Totoo to, parang pinipreserve nila. Oh my god. Ganito palang hitsura niya oh. Ah, totoo nga oh. Yeah, totoo siya. Ang maganda sa kanila kasi yung patron nila ay full size, malalaki. Okay. So, yeah, ito yung kabubuan ng kanilang store. Not the same as Loves and ano, pero kakaiba at least. Iba yung ambience niya. So anyway, bibiling ko lang yung tooth ng crocodile. Then babalik na ako sa truck. So 12, this one is $12.99. Totoong tooth ng ano. Again guys, nandito pa tayo sa Louisiana, okay? This is Louisiana. So nakasulat dito ay alligator harvested in Louisiana. This artifact is a byproduct of the alligator industry and is offered to the public in an effort to minimize waste in the industry. Yeah, Grand Chenier. Oh wait, bibiling ko na to. This is $12. Authentic, eh? Authentic. Real. Okay. Oh, there goes your money. Oh. There it is.
There you go. This real tooth. Souvenir from Louisiana. Hi there. So nakakuha na ako ng isang souvenir from Louisiana. Yun ang ngipin ng buwaya. Okay, so at least meron akong isang nakuha. And yeah, this is only $14 plus tax na yun. 12 plus tax. Not bad. Gagawing anting-anting for sure. But anyway, yeah, I'll see you guys. Tatapusin ko na to. Bibitawan ko na kayo. But kung meron chance, pwedeng lumipad yung aking drone, then papalipad tayo. And I'll see you guys in the sky. Bye bye.